Sa gitna ng gabi, Nakakatakot din. Tingnan mo, lalakas ang apoy. ang bundok na ito sa Zambales biglang nasunog. Kung titignan mo talaga siya malapitan, kikilabutan ka. Ano kaya naging dahilan ng pagliyab nito? Tingnan mo, lalakas ang apoy. Mabuti na lamang ang apoy nasa bundok. Kung naalala nyo sa Los Angeles, ang apoy nagmula sa bundok, tumuloy sa napakaraming bahay. Mabuti lamang at medyo malayo yung bahay dito. Noong gabi ng March 10, nagulantang ang mga residente ng barangay Pundakit sa San Antonio, Zambales na magliyab ang bundok sa lugar nila. Ayon sa ilan, nagsimula na raw ang apoy bandang hapon pa lang noong araw na yun. Pero kinagabihan, lumakas pa raw ng hustong apoy at mas kumalat pa dahil na rin sa malakas na bugso ng hangin. Ang mga litratong ito ay kuha ng isang residente. Ang comments sa mga netizen, napakaganda pero nakakatakot. Ang lala na sunog. Si Diana, isang tour guide sa lugar. Nakasaksi mismo sa paglaki ng sunog. Nakakatakot din. Tingnan mo, lalakas ang apoy. Babalik lang namin from Nagsasafcob, from tour, nakita namin yung wildfire. Pero hindi pa siya ganun kalakas. Mahina pa siya nung time na yon. May part na bundok na nasusunog na. Pero hindi pa lahat. Ang kakaiba lang po doon nung araw na yon, nung March 10. Nung nakita mo yung sunog sa bundok, anong naramdaman mo? Nakakatakot, nakakakaba. Nakakakaba nung gumabi na kitang-kita namin yung kung gaano kalaki yung apoy at kung gaano siya kalawak. Ano nga ba ang sanhi ng sunog na ito? Ang wildfire, mas mabilis pa raw sa takbo ng tao. Ang baga nito, kaya mag-travel ng up to 22 kilometers per hour or 14 miles per hour. Kaya bumibilis ang pagkalat nito ay dahil sa hangin. Ang init at lakas ng hangin ay nagpapabilis sa pag-apoy ng mga halaman at puno kaya't mahirap kontrolin ng mga ito. Alam niyo bang 85% ng wildfires ay kagagawa ng tao? Nangyayari ito sa mga unattended na campfires, itinapong ubos ng sigarilyo o kaya naman sadyang pagsunog. Ang United States, Australia at Canada ang most fire-prone countries in the world. Taon-taon nakakaranas sila ng highest number of wildfires. Ang California sa US may more than 10,000 wildfires every year. Dami mong alam, Kuya Kim! Noong April 1, 2025 naman, isang grass fire ang sumiklab sa timog kanlurang bahagi ng Taal Volcano Island sa Batangas. Ang sunog naapula matapos ng 22 oras ayon sa Bureau of Fire Calabarzon. Hinala ng mga kinauukulan, man-made ang naging apoy na ito sa Taal. Ayon sa Bureau of Fire Protection ng San Antonio, Zambales, ang sunog sa kabundukan ay gawa ng ilang mangangaso o katutubo. At ito raw karaniwang nangyayari sa lugar taon-taon. Kamusta pong nangyari sunog sa bundok dyan po sa lugar nyo? Every year kasi may nangyayaring sunog dyan sa may parte ng bundok. It so happen lang ngayon na this year, medyo malaki siya, kaya nag-viral. Pero may sunog talaga. Allegedly, may mga nangangaso dyan o yung mga nagkakainin na katutubo. Yun ang allegedly, yung possible na pinagmumulang. Lalatag ng contingency plan, nagkakrap ng measure kung paano ma-prevent pa yung mga ganitong pangyayari. Ang nakakalungkot na impormasyon, may papel din ang climate change sa pagdalas ng wildfires. Ang pagtaas ng global temperatures na nagkukos ng matagalang tagtuyot at iba pang extreme weather, nagpapataas din ang pagdalas o frequency at intensity ng wildfires worldwide. Ang ating kabundukan, pinagkukunan natin ng biyaya at iba pang pangangailangan. Kaya mabuti na ito'y pangalagaan. Ang dami mong alam, Kuya Kim!